binabasbasan ko ang bawat isa sa inyo ng makalangit na kabiyayaan at ang pag-ibig ng dakilang manunubos. Naway managana sa inyo mga Pilipisan mula ngayon at magpakailan pa man. Aking mga iniibig na mga kapatid, ano ba ang tinatawag na kaligayahan na inyong natutunan at narinig sa inyong kapwa? Ito ngayon ang hinahanap ng tao. Nagpupumilit na maging maligaya sa gitna ng hilahil at salagati sa buhay. Kung kayo ay walang kaalaman pa, hahanapin ninyo ang kaligayahan sa material na bagay. Hanapin niyo ang kaligayahan sa mga bagay na dulot ng sanglibutan sapagkat yan ang ninanais ng inyong mga puso. Ngunit aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay nasa aralina ng buhay at natutunan ninyo na sa buhay na yan, na ang kaligayahan ay ang pamumuhay na pang-espiritual. Na nagmumula sa kaitaasan ng aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat ang kaligayahan yan ay katotohanan na walang hanggan. Aking mga iniibig na mga kapatid, ano ang tinatawag na kayamanan sa lupa? Ang kayamanan ito, aking may iniibig na mga kapatid, ninanais ng tao na siya'y maitampok sa gitna ng mga tao sa lipunan ng kanyang ginagalawan. Ibig niyang makamit ang karangalan sa mundong ibabaw. Ibig niyang makamit ang karangyaan ng buhay o aking mga iniibig na mga kapatid. Subalit ang lahat ng mga yaan ay panandalian lamang sa pananaw ninyong mga tao. Ang tunay na kaligayahan o aking mga iniibig na mga kapatid ay lantay na ginto na nagmumula sa kaitasan. Kaligayahang magdadala sa inyo sa pintuan at makapasok kayo sa kaharian ng mga langit. O aking may iniibig na mga kapatid, hindi na bago ang mga aralin ng buhay na ito. Kung bakit ibinabalik pa rin sa inyong kalagitnaan o aking may iniibig na mga kapatid. Sapagkat sa kayamanang taglay ng tao sa ibabaw ng mundo, lumilika nga ng maraming Panginoon. Maraming Panginoon na ang nabubuo sa mundong ibabaw. Mga Panginoong na nagbibigay sakit sa kapwa. Mga Panginoon na walang takot sa Diyos o aking mga iniibig, mga kapatid. Mga Panginoon na kung saan ang kanyang kapwa ay tinatapakan ang kanyang karapatan. O aking may iniibig na mga kapatid, higtan ninyo ang pananampalataya ng mga hintil. Higtan ninyo ang pananampalataya ng mga eskriba at mga Pariseo o aking may iniibig na mga kapatid. At yan lagi ang
ibinabalik sa inyo ng kamatayan sapagkat marami pang dagundong at hilahil na titiisin ng tao at kayo ay maging buhay na saksi sa kaganapan sa inyong kapaligiran, o aking may iniibig na mga kapatid kong. Kaya nga, sa inyong paglalakbay sa mundong ibabaw, lagi nakalahad ang inyong mga palad. Lagi inuunat ninyo yung mga palad doon sa mga nangailangan, o aking may iniibig ng mga kapatid, sapagkat ang tunay na kaligayahan ay ang paglilingkod at ang pagkakawanggawa sa inyong mga kapwa. Tama, ang dakilang Panginoon Diyos nung kanyang kapanahunan, lahat ay pinaglingkod ng kaitasan sa bawat isa sa inyo at hanggang sa ngayon ay naglilingkod pa rin ang dakilang Panginoon sapagkat nariyan ang kanyang pag-ibig na hindi nagmamaliw sa inyo mga puso. O aking may iniibig na mga kapatid, hinahalina ko ang bawat isa sa inyo na hanapin ninyo ang kaligayahan na aangat ng inyong mga espiritu. Hanapin ninyo ang kaligayahan na kung saan dadalhin kayo ng inyong pag-aaral sa buhay na walang hanggan. Ang aking karagdagan, ang santong kasulatan, sa mga gawa ng mga apostol. Kapitulo 20, 32 hanggang 35. Pakibasa. Ito po ang sinasabi sa mga gawa 32 hanggang 35. Gawa 20. 20. Okay. At ngayon, ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makakapagpatibay at makakapagbigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal. Hindi ko iniimpok ang pilak ni Numan o ang ginto o ang pananamit. Nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay nangangalingkod sa mga kinakailangan ko at sa aking mga kasamahan. Punto. 35 ba? 35 pa po pala. Hanggang 35. Nagbibigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mga mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Punto. Ang aking pamamaalam, basahin mo, Efeso 6, ang huling 3 sitas. Pakibasa. Ito po ang sinasabi sa mga taga-Epeso 6, 22 to 24, na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito upang makilala ninyo ang aming kalagayan at upang kanyang aliwin ang inyong mga puso. 23, kapayapaan nawa sa mga kapatid at pag-ibig na may pananampalataya mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. 24, ang biyaya naway sumalahat ng mga nagsisiibig sa ating Panginoong Hesukristo, ng pag-ibig na walang pagkasira siya nawa. Sumayin niyong biyaya at kapayapang nagmumula sa kalangitan. Ang siya nihandog sa lahat at bautisa sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ngayon at magpakailan. Ang pagbati ng kaitaasan, hindi na makabatlay ang patuloy ni sinusugo sa inyong kalagitnaan, ay nihandog sa lahat at bautisa sa aking mga inibig na kung saan
ay nagbigay muli ng kanyang panahon at oras upang dumalo sa mahalagang piging ng dakilang Panginoon at tumupad ng kanyang tungkuling sinumpaan buhat pa ng dakong iyon. Salamat sa bawat isa sa aking mga hinibig na kung sana'y nagpaunlak muli ng panyaya ng dakilang Diyos sa mga sandali ito. Karapat-dapat lamang ng bawat isa magpuri sa kanyang dakilang pangalan at magpasalamat sa maraming bagay sapagkat taglay ng bawat isa sa aking mga inibig ang kanyang lakas at buhay na pinahiram ng dakilang Panginoon. Salamat din sapagkat tunay ng nahayag sa inyong mga harapan ang katuparan ng panyaya ng dakilang Diyos sa bawat isa ng wikay. Halika kayong mga nabibigatan at napapagal na lubha at aking pagagaanin ang inyong madaladalahan at aking papagpapahingahin ang inyong mga kaluluwa. O anong inam at tamis ng panyaya ng dakilang Diyos, mga iniibig, sapagkat tunay nga kayo ang kaganapan ng kanyang winika na kayo'y hinanap at pinili sa bunto ng karamihan. Sa makatuwid ang bawat isa'y napakalaga sa kanyang dakilang harapan, na kung saan ay sinisikap nga ng kaitaasan ay pahatid sa inyo sa pamamagitan ng mabanal na Espiritong katuparan ng kanyang ipinangako ni susugo sa inyong kalagitnaan ng kanyang mga paalaala, ang kanyang mga mahalagang turo at aral na karapat-dapat. Matamo ng bawat isang mananampalataya na sumasambit ng kanyang dakilang pangalan. Mga iniibig, tunay nga na kailanman ay hindi masasayang ang inyong mga sakripisyo. Mga pagpapagal, mga kapaguran na tinatamasa ng bawat isa. Sapagkat kung papaano na binabanggit sa inyong mga pag-aaral na walang tinawag na manggagawa sa ubasan ng dakilang Panginoon, katulad ng kanyang mga apostol, ng kanyang pinili sa kanyang kapanahunan na hindi dumanas ng iba't ibang uri ng tiisin sa buhay. Subalit kayo, mga iniibig na mag-aaral, tunay ngang nagtamo na kayo na masaganang turo, masaganang karunungan, subalit patuloy na hinahanap ng dakilang Diyos ang tunay na katuparan kung paano ninyo ito bibigyang buhay sa inyong mga sarili, kung paano ninyo ito papahalagahan, kung paano ninyo ito isa sa katuparan, na hindi sa pamamagitan lamang ng inyong pakikinig ay sapat na sa inyong makalagayan. Huwag nawang mangyari sapagkat tunay nga ang karunungan ay pinagkakaloob sa bawat isa ay naghahangad nga ng tunay na paggawa ng bawat isa. Sapagkat nalalaman din ng bawat isang tinatawag sa inyong pag-aaral ng pananampalatayang walang paggawa ay baog at walang kabuluhan sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya nga mga iniibig hari nawa, na maging karapat-dapat nawatin yung pahalagahan ang inyong naririnig na paalaala ng mga kabatlayan. Bigyang buhay ninyo, mga iniibig. At tulad sa mga binhi na inihasik ng kaitasan sa bawat isa, pagsikapan ninyong itong paunlarin, diligan, at pangalagaan upang ito ay sumibol ng masagana, mamulaklak, at magbunga sa inyong makalagayan. Inihalin tulad kayo, mga inibig, sa mga magsasaka, na patuloy na magsisikap na magtanim sa bukirin ng dakilang Panginoon upang matupad sa bawat isang tinatawag na sinasabi, ang Diyos ay hindi na pabibiro. Kung ano ang ihasik ng tao ay kanyang aanihin pagdating ng araw. Ang nagtanim ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. Ang magtanim na marami ay mag-aani rin ng sagana. Hari nawa na ito'y matutunan ninyong pag-aralan lagi ng mga inibig. Kaya nga, kayo na tinawag sa ganitong pag-aaral, sikapin ng bawat isa na maging
Marunong kayo sa mga hintila nasa labas at wala pang kaalamang katulad ng tinuturo ng kabatlayan sa bawat isa sa inyo. Na sila'y kumikilos at gumagawa ayon sa kaligayahan ng kanilang sariling pagkatao. Na kung sana'y binanggit na naunang batlaya, na marami nga naghahangad ng kayamanan ng daigdig na ito, na tila inaakala nila na ito'y walang hanggan at walang katapusan. Subalit kayo, mga inibig, sa natitira ninyong malakas at buhay, gamitin ninyo itong napakalaga sa inyong mga kalagayan. Sapagkat maikli lamang ang buhay ng tao. Arinawa ng maikli na yan ay magawa ninyo ng kaparaanan. Makagawa kayo ng mabubuting mga gawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat darating ang takdang kapanahunan ng bawat isa ay muling tatawagin at magbabalik sa kanyang tunay na bayan na kanyang pinanggalingan. At harinawa ng bawat isa ay makapagtagumpay na makapag-impok ng tunay na kayamanan at tunay na karunungang makalangit. Sapagkat ito magbibigay sa inyo ng walang hanggang kaaliwan at kaligayahan pagdating ng araw na iyon. Huwag ninyong tularan ang hangarin ng sanglibutan ito na kung saan ay marami ang nagpukumahog at tumatakbo ng pasulong upang makamit ang hiyas at napakagandang kayamanan ng daigdig na ito. Subalit mga inibig, tulad din ng binanggit ng naunang batlaya, nang lahat ng yan ay palamuti lamang at ang lahat ng yan ay iiwanan ng bawat isa pagdating ng takdang kapanahunan. Kaya nga tangarin ninyo tunay na kayamanan ng makalangit. Bagamat kayo ay nagtitiis sa iba't ibang uri ng danasin sa buhay. Kunin yung halimbawa ang sinalita ng dakilang Panginoon at gayon din na nakatala sa banal na kasulatan na magtiis hanggang sa wakas ayon siyang magtatamo ng tunay na pagkaligtas. Hangarin ninyo mga inibig na marating ninyo ang tunay na katagumpayan upang matamo ng bawat isa ang sinalita ng dakilang Panginoon sa kanyang panalangin. Na Ama, ang wika, yung mga binigay mo sa akin, ibig kong kusan ako, naroroon. Sila naman ay dumong kasama ko upang matamo nilang tunay na kaligaya na pinagkaloob mo sa akin buhat panundakong una. Ang karangalan ng kaluluwang nagtapat at naglingkod alang-alang sa kanyang dakilang pangalan, kailanman hindi masasayang. Ang ganti ng dakilang Panginoon sa bawat isang nagtitiis hanggang sa kahuli-hulihang hininga ng kanyang buhay. Alalahanin ng bawat isang paalala ng kabatlayaan. Pagdating ng kapanahon ng iyon, ay hindi matutumbasan ng numang uri ng kayamanan na taglay ng daigdig na ito ang magiging damgam timpala ng bawat isa. Kaya nga hangarin ninyo, mga iniibig, na maging masigla lagi ng bawat isa dumalo sa piging ng dakilang Panginoon kung saan naroon ang handaan na inihanda ng dakilang Panginoon sa tuwing sasapit ang banal na gawain katulad ngayon. Kaya nga, sa masaganang pagkain, sa hapag, na kung saan natutupad ang winika ng dakilang Panginoon, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi mabubuhay ang bawat isa sa pamamagitan ng salita na nagmumula sa bibig ng dakilang Diyos. Sa makatuwid, ang katuparan ay natutupad sa tuwing sasapit ang banal na gawain katulad ngayon ng pagkain ng bawat isa ng kanyang kaluluwa ay walang iba kundi ang salita na pinagkakalob sa inyo ng kahit taasan sa pamamagitan ng mga banal na Espiritu na kanyang ipinangako na susugo lagi na sa inyong kalagitnaan. Mga iniibig, huwag nawa kayong mapagod. Huwag nawa kayong magsayang ng panahon na nagdudumali sa kanyang kalagayan. Matutunan nawa ng bawat isa na isa katuparan din sa buhay kung ano ang ibig sabihin ng pagkasugo ng bawat isa sapagkat kayong tinawag ng mga ilaw ng sanlibutan. Ari nawa, na huwag kayo mapagod manalangin alang-alang sa kapayapaan ng inyong kapamayanan. Sapagkat hayag sa bawat isa sa inyo kung ano ang nagaganap sa daigdig, kung ano nagaganap sa inyong bansa at sa inyong bayan. Subalit, huwag kayong matakot mga inibig sapagkat lagi na nakahanda
Nipigay ng dakilang Panginoon ang kanyang pagpapala, ang kanyang subaybay, at gabay ng mga banal na Espiritu na sinusugo sa inyong kalagayan ay mananatiling nariyan sa inyong tabi. Hanggang doon sa kung saan ay makitang bawat isa na tapat na naglilingkod alang-alang sa kanyang dakilang Panginoon. Bago ako magpaalam mga iniibig, tulad sa handa ng dakilang Panginoon ay inihandog ko rin ang karagdagan sa pag-aaral sa araw nito sa bawat isa. Pakibasa, mahal na nangungulog, ang sulat sa Efeso 4:17 hanggang 20. Pakibasa. Ito po sinasabi sa mga taga-Efeso 4:17 hanggang 21. Ito nga, 17, ito nga sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon na kayo hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga hentil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip. 18 na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay naghiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. 19 na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. 20, ngunit kayo hindi nagtutol ng ganito kay Kristo. 21, kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na kay Jesus. Salamat, aking iniibig. Harinawa ng mga pag-aaral na katulad ngayon ay kunin ninyong halimbawa sa patuloy ninyong pagsisikap na nakikipamuhay ng tapat, na naglilingkod sa Panginoon. Harinawa na kayo ay magpatuloy, nagampanan ninyo matungkuling sinumpaan, buhat panundakong una. Katotohanan sinasabi ko sa lahat na kailanman ay hindi kayo pababayaan ng dakilang Diyos. Ito lamang aking bahagi, muli ang kapayapaan ay aking iniiwan. At ang pag-ibig ng dakilang Diyos ang sanawa maghari sa bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Ako inyong kapatid sa Espiritu at sa isang pag-aaral, Arkanghel Miguel. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa simula ng inyong pakikipag-aral dito sa sandaigdigan, ang bawat isa nga ay patuloy na ipinauunlad ang kanyang sarili sa kung saan ang kanilang nakasanayan ay makitang nagtatagumpay sa lupa ang isang ako. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy ang pagbibigay ng kaitaasan ng mga pag-aaral sa lahat at bawat isa. Patuloy ang pagbibigay ng liwanag. Kung kaya nga ang bawat isa ay hindi na nagkakaroon pa ng kanyang mga pag-alinlangan sa kanyang hakbangin. Nalalaman ng isang ako ang kanyang patutunguhan kung ano man ang kanyang nilalandas sa panahong siya ay naglalakbay dito sa kalupaan. Kaya nga't ang bawat isa ay malaya upang nang sa gayon, sa inyong pagkilos at galaw, kayo rin naman ang umaani. Mga iniibig na mga kapatid, ang kalayaan niyan ay pinagkaloob sa lahat at bawat isa ay wag nawang maabuso. Sapagkat ang itinuturing
na kalayaan ng dakilang Panginoon sa panahon kayo naglalakbay dito sa kalupaan ay ang kalayaang gumawa ng mabuti ayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ay isang kaparaanan at hindi matatawaran pananaw ng isang ako, sapagkat ang bawat kilos at galaw ng isang mag-aaral ay nararapat lamang na kaaya-aya sa harapan ng dakilang Panginoon. Nararapat lamang na maging karapat-dapat sapagkat kayo'y natuto na, kayo'y naturuan na, sa mga panahon kayo'y nag-aaral dito sa sandaigdigan. Ano ang kadahilanan ng isang ako kung ba't siya naparito at muli siyang pumaparito upang ipagpatuloy niya ang kanyang tungkulin ayon sa Espiritu. Sapagkat dito ang isang mag-aaral ay magkakaroon ng katagumpayan. Ang bawat isa ay hinahalina upang nang sa gayon kayo ay hindi makaparoon sa kung saan ang daan na lagi nga yung nilalandasan ay puno ng mga nakaaaliw, ng mga kabiyayaan dito sa kalupaan. Ang panahon na hinihingi ng kaitaasan ay ito ang nararapat lamang na ipagkaloob ng bawat isa sa inyo. Sapagkat ang sinumang sumuway sa mga panahon at pagkakataon na ito ay paulit-ulit na babalik at babalik dito lamang sa kalupaan. Mga iniibig na mga kapatid, nalalaman ng bawat mag-aaral na sa kapanahunan na siya magkaroon ng biyaya dito sa kalupaan, ang kanyang sarili ay makapaglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Paano pa ang masasabing mahirap pumaroon sa harapan ng dakilang Panginoon kung kayo nga ay magkakaroon ng mga kabiyayaan na aayon lamang sa laman. Sa mga panahon kayo'y tinuturuan, ang bawat isa ay huwag na maligaw ang inyong mga kaisipan. Kayo'y naririto ayon sa inyong mga espiritu, hindi ayon sa inyong mga laman. Kayo'y naparirito sa piging ng dakilang Panginoon upang nang sa gayon ang bawat isa ay mabiyayaan at magkaroon ng talsik na liwanag sa bawat kaisipan, damdamin at kalooban na kayo ay maglilingkod sa kanyang harapan ng kanyang nakarapat-dapat at walang pasubali. Mga iniibig na mga kapatid, ang inyong ang pagpapagal sa buhay na ito ay nalalaman ng kaitaasan. Kung kaya nga kayo bilang isang mag-aaral ay tinuturuan din naman ng walang pasubali ng kaitaasan. Ang kaitaasan din naman ay lagi na rin nag-aabala sa bawat isa sa inyo. Ang kaitaasan ay naghahanda sa mga kapanahonang ang isang mag-aaral ay handa ring tumanggap sa mga ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang inyong mga pagpipiglas ng inyong mga damdamin sa mga bagay na kung ano ang naririto sa sanlibutan ay hindi nga sa inyo nararapat. Sapagkat sa paggalaw ng mga damdamin na yan, kayo nga ay nagkakaroon mapigilan ang inyong pakikipag-ugnayan sa kaitaasan. Kayo nga'y mag-aral lamang ayon sa inyong nasa harapan. Kayo nga'y magkaloob ng inyong sarili
upang nang sa gayon ang mga pag-aaral sa bawat isa sa inyo ay hindi nyo nga maramdaman ang kahirapan at mga kapaghihigitayan. Ano man ang mga pag-aaral na sa inyo pinagkakalob sa inyong harapan, manapay inyo lamang itong tanggapin at unawain, aralin upang nang sa gayon kayo sa inyong paglalakbay dito sa sandaigdigan ay hindi nga kayo magkaroon pa ng mga pag-aaral o hirap na tinatawag ng isang mag-aaral. Sa mga panahon, ang kaitaasan ay nagbibigay ng pag-aaral sa lahat at bawat isa. Ninanais niya na kayo'y maging handa. Sapagkat kung inyong titignan ang panahon na inyong pinagkakaloob sa harapan ng dakilang Panginoon ay isa lamang kakaunti sa orasan ng isang ako, ng isang tao na kung saan kanyang binubuno ang kanyang kabuuan para lamang mabuhay dito sa laman. Mga iniibig na mga kapatid, paulit-ulit nga na binabanggit sa lahat at bawat isa na ang inyong pakikipamuhay, na inyong buhay dito sa laman ay hindi tunay, kundi ito isa lamang panaginip na kung saan ang isang mag-aaral ay dumadaan lamang sa mga daan na laging nakaaaliw sa kanyang mga paningin. Mga iniibig na mga kapatid, ang tunay na buhay ay doon sa harapan ng dakilang Panginoon na kung saan kayo mawala man dito sa mundo, kayo'y magpapatuloy at magpapatuloy na mabuhay. Kung inyong ang mauunawaan at matutuklasan ang mga pag-aaral na pinagkakaloob sa lahat at bawat isa. At sapagkat ang isang mag-aaral ay naririto, nararapat lamang na kayo ay mag-aral, na kayo ay matuto upang magkaroon ng kabuluhan, ngunit pag-aaral at katututuhan na naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Naway, hindi mapagod ang aking minamahal na mga kapatid na magkaroon ng kaisipan sa mga bagay na naaayon sa kanyang espiritu, sa mga bagay na naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon, sapagkat ito'y inyong madadala sa dako paroon ng inyong paglalakbay, sa pagpapaunlad ng inyong espiritu, hanggang doon sa harapan ng dakilang Panginoon. Magsiyaon kayo, gumawa ng mabuti. Huwag kayong magsawang ipagkaloob ang inyong sarili ng buo sa harapan ng dakilang Panginoon, sapagkat ang bawat isa na bagamat kayo'y nasa loob ng paturuan, kayo nga ay naaaliw at nakakakuha pa ng mga kaisipan sa labas ng paturuan. Unawain ng aking mga minamahal na mga kapatid na kayo ay tumuon sa kanyang mga aralin, na kayo ay matutong mabuhay sa kanyang harapan ng may malinis na kaisipan, damdamin at kalooban upang nang sa gayon maunawaan ng bawat isa ang kanyang tungkulin na gagampanan dito sa sandaigdigan. Magpatuloy at iwaksi ang mga pag-aaral na nakapagbibigay harang sa patuloy na paghakbang sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito nga ang bilin ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Muli, ipinagkakaloob ng kaitaasan ang kanyang pag-ibig at ang liwanag at ang kanyang
pag-asa sa lahat, mula ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral. Juan, Apostol, paalam. Kapayapaan, pag-ibig, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa sa pangalan ng dakilang Panginoong Hesukristo, ngayon at magpakailan paman. Isang katanungan ang ipagkakalo sa aking mga iniibig na mga kapatid. Anong kaligayahan ang ninanais ng aking mga iniibig na mga kapatid? Kaligayahan ba sa laman? O kaligayahan ng inyong mga espiritu? Sapagkat dito, nagkakaroon ng pagtatalo ang isang ako, aking mga iniibig, ng mga kapatid. Sapagkat kayo ay nasa laman at nakikipag-aral sa laman. Kayo ay may espiritu at nakikipag-aral sa espiritu. Nagkakaroon ng pagtitingkit, ng pagtatalo ang isang ako, kung ano ang kinakailangan niyang pahalagahan. Bigyan ng pansin sa kaniyang buhay, aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang kaligayahan sa laman ay nagbibigay din ng kapayapaan, ng kaligayahan ng kasaganahan. Mayroon din itong mga karunungan na inyong nakukuha. At gayon din sa pag-aaral sa Espiritu. Nakakakuha rin kayo ng mga karunungan. Nakakadama din kayo ng kapayapaan, ng pag-asa, ng pag-ibig. Ano ang mas matimbang sa aking mga iniibig na mga kapatid? At ito ay nalalaman ng aking mga iniibig kung ano ang pinagkakaiba ng dalawang uri ng pag-aaral na ito. At ito ay nang nabagkas. Nabigkas na sa inyo ng mga naunang batalya. At patuloy na ipinapaunawa sa inyong harapan. At higit sa lahat, binibigyan kayo ng mga karanasan sa inyong buhay na kung saan ito ang inyong magiging basehan, kung ano ang kinakailangan gawin, kung ano ang dapat mahalagahan ng isang ako sa kanyang pag-aaral dito sa sanglibutan na ito. Aking mga iniibig na mga kapatid, katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Ang pag-aaral sa laman ay mananatili dito sa sanglibutan na ito. Subalit ang pag-aaral sa Espiritu, ito ay inyong magagamit, hindi lamang dito sa sanglibutan na ito. Bagkus ito ay inyong madadala sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang kinakailangan ng bawat isa upang kayo ay magtagumpay sa bawat pag-aaral na dumarating sa inyo. At gayon din ito ang kinakailangan ng bawat isa upang mapagtagumpayan ang bawat tungkulin na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan. Ito ay naihayag ng dakilang Panginoong Hesus sa kanyang kapanahunan. Wala sa Kanya
ang mga yaman ng laman. Subalit siya ay mayroong yaman mula sa kalangitan. Wala sa kanya ang mga posisyon na makapag-aangat sa isang ako. Subalit siya ang binigyan ng pagkakataon upang gumawa ng mga tungkulin na ninanais ng dakilang Ama. Ano ang ipayuhatig ng kaitaasan sa lahat at bawat isa? Kayo na binigyan ng tungkulin, na binigyan ng pagkakataon na malaman ng mga karunungan sa Espiritu. Ito ang kinakailangang pahalagahan. Bigyan ng pansin ng aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ito ang kinakailangan ng inyong mga espiritu. Na kung saan ito ang dapat ninyong bigyan ng kaunlaran sa inyong mga sarili. Timuhin ninyo sa inyong mga sarili ang mga pag-aaral na naaayon sa Espiritu. Sa tuwing nagkakaroon kayo ng mga banal na gawain na tulad nito, ay alisin ninyo sa inyong mga sarili ang mga bagay na makahadlang upang kayo ay makakuha ng mga kabiyayaan na kinakailangan ng inyong mga espiritu. Sa tuwing kayo ay nagkakaroon ng pag-aaral na naayon sa espiritu, gawin ninyong tahimik ang inyong mga sarili. Bigyan ninyo ng pagkakataon na ang inyong mga espiritu ang mga ibabaw upang kayo ay makakuha ng kinakailangan ng inyong mga kaluluwa at espiritu. At higit sa lahat, kung ito ay inyong makuha ng buong puso, sa inyong mga sarili ay ito ay inyong magamit. Mabigyan ng buhay sa inyong mga sarili. Sanayin ninyo ang inyong mga sarili na gumawa na naaayon sa kalooban ng dakilang Panginoon, sapagkat ito ang kinakailangan ng isang ako upang kayo ay hindi mangaligaw, upang kayo ay makasunod sa kanyang likuran. Aking mga iniibig na mga kapatid, oo, naririto kayo sa lamang. Hindi upang kayo ay magliwaliw, upang kayo ay magkaroon ng mga pag-aaral, upang ang bawat isa ay magkaroon ng katagumpayan sa inyong mga sarili na naaayon sa inyong mga espiritu. At ito ay nalalaman ng aking mga iniibig na mga kapatid. Paulit-ulit na sa inyo ay ito ay binabahagi, ipinapaalala sa kadahilanan. Ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagkalimot kapag sila ay nakakuha ng kaligayahan sa laman. Nagkakaroon ng pangamba kapag sila ay nagkakaroon ng mga pagsubok sa laman. Subalit, ang kaitaasan ay patuloy na magbibigay, magpapaalala, ibibigay kung ano ang kinakailangan ng kanyang mag-aral upang kayo ay muling makabalik sa kanyang sinapupunan. Ito ang bahagi ng kaitaasan na sa inyo ay patuloy na ibibigay, ipagkakaloob, ipapaalala sa bawat isa. Sapagkat ito ang kinakailangan upang ang mga tungkulin na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan ay inyong mapagtagumpayan. Upang ang bawat pag-aaral na naayon sa Espiritu ay hindi masayang sa inyong kapanahunan. Upang ang bawat pagkakataon na sa inyo ay binahagi
ay inyong mapagunlad sa inyong mga sarili. Sapagkat hindi lahat ay nabigyan ng mga ganitong pagkakataon. Pinili kayo sa karamihan. Kayo ay nagpatuloy. Ibinigay ang kanilang mga sarili upang makakuha ng karapat-dapat sa harapan ng lambanan ng dakila ng Panginoon. At ang bawat isa ay nakikita ng kaitaasan ng pagsusumikap. Nakikita ang kaitaasan ang inyong mga sarili na ibinagkakalob ang kanilang mga sarili ng buong puso at walang pag-aalinlangan. At higit sa lahat, isinasabuhay ang bawat pag-aaral na ibinabahagi ng kaitaasan. At naway, ang bawat isa ay magpatuloy sa kanilang mga nasimulan. Sapagkat ang pagtuturo sa diwa hindi natatapos sa isang buhay. Ito ay magagawa ng isang ako sa kanyang pagsusumikap, sa kanyang pagtsatsaga, at higit sa lahat, sa kanyang pananampalataya na walang anuman na pag-aaral na makapagliligtas sa isang ako, kundi ang pag-aaral na naaayon sa kalooban ng dakilang Ama. At ito ang pag-aaral sa paturuan ng diwa. Ito na lamang ang aking may babahagi. At muli, ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang isang lakas, ang liwanag, at ang banal na kaluwalhatian ngayon at magpakailan paman. Juan, Ebanghelista, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan. Ang inihandog para sa aking mga minamahal na mga kapatid, mula ngayon at magpakailan paman. Tunay na ang kaitaasan ay patuloy na naghahanda para sa kanyang mga iniibig na mga kapatid. Na bahagi ng inyong mga buhay, na ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang makatugon sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang inyong layunin, ito ang inyong tungkulin sa kanyang harapan, na sa bawat salita na sa inyo'y pinagkakaloob, sa bawat kagalingan, sa bawat handog na sa inyo'y nakukuha. Narito kayo, aking mga iniibig na mga kapatid. Ihahandog ninyo ang inyong mga sarili upang ang katwiran ng dakilang Panginoon ay tunay ngang maganap at higit na lalo'y magkaroon sa inyo ng buhay na walang hanggan. Aking mga iniibig na mga kapatid, natutupad ba ninyo ang inyong mga tungkulin? Natutupad ba ninyo ang bahagi ng para sa Panginoon? Natutupad ba ninyo sa inyong mga sarili bilang isang mag-aaral ang inyong layunin sa buhay na ito? Sapagkat bawat isa sa inyo ay mayroong kakayahan, mayroong mga ninanais sa buhay na ito. Ano nga ba ang inyong ninanais? Ano nga ba ang inyong kagustuhan, aking mga iniibig? Ang makatupad ba sa harapan ng dakilang Panginoon? O kayo sa inyong mga sarili, naroon pa rin ang bawat kahilingan ng inyong mga puso na makaahon sa buhay na ito at magkaroon ng isang buhay na kung saan naroon ang isang pagmamalabis. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa paturuan ng dakilang Panginoon, kailanman ay hindi kayo pinigilan. Kailanman ay ang bawat isa sa inyo ay patuloy pa rin tinutulungan. Patuloy pa rin hinahandugan at binibigyan ng panibagong pagkakataon upang kayo din naman ay muling magbalik sa kanyang harapan. Dito nga kayo patuloy na tinuturuan. Dito nga kayo binibigyan ng panibagong pag-aaral sa buhay na ito. Ng inyong mga sarili, hindi na nga hihingin pa ang inyong mga panahon. Hindi na nga hihingin pa ang inyong mga salita. Pagkus bawat isa sa inyo, kung sa inyong ibibigay ang inyong mga pagkatao, kung sa inyong ibibigay ang inyong mga oo,
upang maghandog ng tapat sa harapan ng dakilang Panginoon, upang mag-aral, upang ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang tumupad sa pangako na sa inyo ay tunay na inilaan sa kanyang harapan. Sapagkat katotohanan, bawat isa sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, ay marunong. Naroon ang inyong mga salita, nagbibigay kaligayahan, nagbibigay katalinuhan sa inyong mga kapatid. At higit na lalo narito ang inyong mga sarili nasa loob ng isang lunduyan upang mag-aral. Ngunit nasaan ang inyong mga puso, aking mga iniibig na mga kapatid? Nariyan ba ang isang kapayapaan ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban upang kayo din naman ay tunay na makaahon sa harap ng dakilang Panginoon? Sapagkat katotohanan, bawat isa sa inyo ay marunong. Ay binibigyan ng bawat isa ng panibagong pagkakataon ng isang malinis na buhay, ng isang payapang bahagi upang ang inyong mga sarili tunay ngang maging handa. Saan nga ba kayo nagsisipaghanda, aking mga iniibig? Saan nga ninyo inilalaan ang buhay na ito? Ang mga panahon na sa inyo'y pinagkatiwala, saan nyo nga ibinubuo ang inyong mga sarili? Ano nga ba ang inyong ibinubuo sa inyong mga pagkatao? Nakikilala ba ng aking mga iniibig na mga kapatid ang kanyang sarili upang maging tapat sa harapan ng dakilang Panginoon? Nakikilala ba ng bawat isa sa inyo ang inyong mga pagkatao upang kayo din naman ay tunay na makahandog sa kanyang katwiran? Sapagkat katotohanan, ang kaitaasan ay patuloy na nariyan. Naghahanap ng isang mag-aral, naghahanap ng isang maamong tupa upang ang bawat isa sa inyo ay magalakan sa inyong mga bahagi. Upang ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang pagbuksan sa kanyang hain. Sapagkat ano nga ba ang ninanais ng inyong mga espiritu? Ano nga ba ang ninanais ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban? Kinakailangan nga ninyong pag-isahin ang inyong mga sarili, aking mga iniibig na mga kapatid, na sa bawat salita, na sa bawat bahagi sa buhay na ito, ang inyong mga espiritu, ang bahaging ito, ang inyong kakitaan ng kagalingan, ng pagnanasa sa inyong mga pagkatao. At ano ang gagawin ng isang lamang yan? Ito nga'y susunod sa bahagi ng inyong espiritu upang kayo din naman ay tunay na makatagpo sa ninanais ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, nararamdaman ba ninyo sa inyong mga sarili ang bahaging ito ng inyong pag-aaral? Nabubuhay ba ninyo banay-banay, unti-unti, sa inyong mga sarili ang pag-aaral na sa inyo'y binibigay? Sapagkat malibang makita ng tao ang kanyang sarili na namumuhay para sa Panginoon, na binubuhay niya ang kanyang kaakuhan upang bawat isa sa inyo ay tunay ngang maghandog at higit na lalo tunay na malinisan sa kanyang mga salita. Narito pa rin kayong mag-aaral sa sanglibutang ito. Huwag nga kayong manatili sa bahaging ito ng inyong mga buhay, aking mga iniibig na mga kapatid. Naisin nga ninyo sa inyong mga pagkatao na kayo ay tunay na makatapos, na kayo ay tunay na magtagumpay sa paralang ito. Naisin nga ninyo sa inyong mga sarili na hindi lamang kayo tagapakinig, bagkus sa inyong mga pagkatao, naisin ninyo na maganap ang bahagi ng para sa Panginoon. Sapagkat ito lamang ang tanging paraan upang ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang magsipagligtas sa paaralan. Gayon nga kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, gamitin nga ninyo ang inyong mga sarili, ang bawat panahon ng mayroong katalinuhan. Gamitin nga ninyo ang isang pag-aaral upang mabuo sa inyong mga sarili ang tunay na bahagi ng para sa Panginoon. At ito nga ang inyong gawing layunin sa inyong mga pagkatao upang ang bawat mga paalala, upang ang bawat mga salita ay tunay ngang mabaon sa inyong mga pagkatao
at hindi lamang lalabas sa inyong kabilang tenga. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang bahagi ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y patuloy na ibinabalik at ipinagkakatiwala mula ngayon at magpakailan pa man. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na naghahandog sa pangalan ng aking dakilang Panginoon. Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. At ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan, ang siya nawang maghari sa bawat isa, mula ngayon at lagi. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, tunay na maraming karunungan ang lagi nang ibinibigay sa bawat isa. At tunay ang kalayaan ay pinagkakaloob sa bawat isa upang sa pamamagitan ng kalayaan na yan, ang tao ay matuto na makapamili ng tunay na karapat-dapat para sa Panginoon. At kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid, gaano na nga kayang karaming karunungan ang inyong natipon? Ang inyong bagang mga puso ay tunay na nagagalak sa karunungang kanyang daladala. Ito ba gayong inyong laging tinatanganan na maging panuntunan sa pamumuhay na yan? O naroroon pa rin sa karunungang nasasalig sa sanglibutang ito? Mga iniibig na mga kapatid, ang Panginoon ay walang sawang magbibigay at mag-aalalay lagi na sa bawat isa, sapagkat hantad sa kanyang harapan ang bawat katauhan, ang bawat pangangailangan, ang bawat kalakasan, gayon din ang bawat kahinaan, nadala-dala ng bawat isa. Kaya't ano ang ipapaalala, o aking mga iniibig, sa bawat isa? Na kayo ay magpatuloy, sapagkat sa pagpapatuloy ay naroroon ang isang katagumpayan. Subalit ko ang paghahariin ay ang bawat kahinaan, ang pagtigil sa paggawa ay naroroon ang pagkabiko at tunay na magiging bilanggo kayo ng bawat niyong mga kahinaan. Kaya't sino nga ang kalaban ng bawat isa? Ang sanglibutang bagang ito na kung saan siya inilagak ng dakilang Panginoon upang siya ay mag-aral. O ang inyong mga sarili na laging nag-uudyok upang kayo ay laging manghina at laging mga tukso sa sanglibutang ito. At ano nga ba ang mga tukso na yan, o aking mga iniibig na mga kapatid? Hindi lang ito ang kalayawan na ibinibigay sa bawat katawan, sa bawat inyong pagkatao ng naaayon sa sanglibutan. Subalit lalong-lalo na ang bawat kahinaan na naninirahan sa bawat isa. At ano ang mga kahinaang yan na nagpapahina sa inyo? Ang pagiging kawalan ng tinatawag na katagan, ang walang pananampalataya, at ang lagi na ay ang pagkagumod sa inyong mga kalungkutan. O mga iniibig na mga kapatid, tunay ninyong kaawaan ng inyong mga sarili, sapagkat tunay, sino nga ang tunay na unang magkakaroon ng pangangailangan upang kanyang mailigtas mula sa bawat kahinaang yan? Ang inyong mga sarili. Sapagkat ang bawat isa ay magpapasa ng kanyang krus sa kanyang likuran. At ang bagay na ito ay tunay na naipakita na ang bawat pagpasa na yan tunay na magbibigay ng kapighatian, ng pagtitiis,
Subalit sa sino mang dito ay magtatagumpay. Tunay na ang putong ng Panginoon sa kanya ay pagkakaloob. Kaya tingnan nyo ang pagtuturo sa bawat isa ng dakilang Panginoon. Ang bawat isa ay laging inaalalayan. Ang bawat isa tulad ng nabanggit ay binabigyan lagi na ng tilangsik ng liwanag mula sa kaitaasan. Sapagkat kinakailangan ng paggabay sa bawat isa. Subalit ko ang liwanag na yan ay hindi nyo bibigyan ng pagkakataon sa inyong mga buhay na inyong sundin anong liwanag nga kaya ang sinusunod ng bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid, ang pagsisikap ninyo tunay na magkaroon ng katotohanan sa inyong mga buhay. Sapagkat sino nga magtatamo ng gantimpala kundi kayo rin naman na makikitaan ng tunay na pagsisikap. At sino ang makakakita ng yan o aking mga iniibig na mga kapatid? Doon sa nagtatagumpay, doon sa nangagsikap hanggang sa dulo ng kanyang laban. Kayo o aking mga iniibig na mga kapatid, tunay na hayag ang bawat kasaysayan na nagtuturo upang ang tunay na pamumuhay ayon sa nararapat ay inyong matutunan. Gayon din at lalo na ang pagsunod sa mga utos ng dakilang Panginoon. Naibigin ng Panginoon ng una't higit sa lahat ng kanyang buong puso. At gayon din ang pag-ibig sa inyong kapwa ng tulad sa inyong mga sarili nang walang pagtatangi. Subalit ang mga bagay na ito ay di nyo magagawa sapagkat kung ang tunay na pag-ibig ay di nyo na pag-uunawa at di nyo na iyahandog sa inyong mga sarili. Kaya nga't ano nga ang banggit, kaawaan nyo ang inyong mga sarili sapagkat kinakailangan itong matuto upang maging hayag sa Kanya ang tunay na pag-ibig ng dakilang Panginoon. At kung ito ay kanyang matutunan, ito ay kanyang maihandog sa kanyang kapwa na tunay na magiging kalugod-lugod sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang hinahanap ng dakilang Panginoon. Ang tunay na pag-ibig na sinasambit ng bawat big na umiibig sa Kanya. Subalit sa katotohanan ng pag-ibig na yan, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay kailangan yung ihandog sa bawat kaluluwa na naroroon sa kadiliman, na kung saan ang pagkakawang gawa at paghahandog ng mabuting gawa ay kayo ay maging instrumento ng dakilang Panginoon. Naway ang mga bagay nito ay maging hayag at inyong maunawaan upang minsan pa ang pagtingin sa inyong sariling katauhan na inyong makita na kung anumang may kamalian, ito ang panahon ng pagtutuwid. At ito ang bahaging sa inyo'y aking iiwan at harinawa, ang pag-ibig at ang kapayapaan minsan pa ang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid. Sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan pa man. Maraming ang pag-aaral ang ginagalawa ng isang ako sa patroan ng buhay na kanyang pinagninilay-nilayan at tinitimbang sa kanyang sarili. Ngunit ang pag-aaral sa dakilang Panginoon ang siyang kinakailangan ng isang espiritu upang kanyang matamo ang kaluwalhatian na karapat-dapat sa isang kawangis ng dakilang Panginoon. At kung ang bahagi ng Diyos ang siyang higit na matimbang sa lahat, sa anong kadahilanan ng tao ay nagpapatuntik-tuntik sa kanyang kalagayan at pilit na inaabot ang bahaging nararamdaman ng kanyang mga palad.
ngunit ito'y paimbabaw sa kalagayan ng kanyang espiritu. Kayong mga mag-aaral sa patruan ng diwa, na biniyayaan ng pagkakataon upang makaalam ng kaluwalhatian ng dakilang Panginoon. Naway sa inyong mga kalagayay magsimula ang isang alituntunin ng inyong paggalaw ay nararapat lamang ayon sa kagustuhan ng dakilang Panginoon. Na kayo'y magsipagkilos dala-dala ang katwiran ng Ama, na sa inyong paglalahad palad, naroon ang pagnanais makaganap sa inyong mga tungkulin, makibahagi sa kanyang ebanghelyo, tumupad sa naisin ng Diyos, sapagkat ito ang karapat-dapat sa isang matalinong mag-aaral sa paturuan ng dakilang Panginoon. Naway ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban sa tuwin ay maging kaisa ng dakilang Ama. Hindi nahahati, hindi pumaparoon sa walang kabuluhan. Kung hindi ang inyong kabuuan ay tinatawag ng buo sa paturuan ng dakilang Diyos. At ang inyong mga espiritu'y makadama ng kagalakang karapat-dapat sa kanyang kalagayan. At ito rin ang magpapasikhay sa isang ako upang higit na umalam sa pag-aaral sa dakilang Panginoon. Aking mga iniibig, kung inaakala ninyong ang pag-aaral na inilalahad sa inyo, iyon na, kayo'y nagkakamali. Sapagkat narito pa lamang kayo sa paglilinis ng inyong mga espiritu, pagpapataas sa inyong mga moral, ngunit ang pag-aaral sa Diyos, kahit ang karagatan ay hindi masusukat kung ano ang mayroon sa kaibuturan ng dakilang Panginoon. Kaya't ito ang inyong paghandaan, pagsikapan sa inyong buhay sa laman, ng inyong mga buhay sa espiritu ay karapat-dapat sa tahanan ng dakilang Ama, na sa inyong mga gawain ay nakapagsisimula na kayong makagawa ng pundasyon ng inyong tahanan sa sangkalangitan. Na ito ang alalahanin ng inyong mga espiritu upang ang tinatawag na tunay na kaagapay ng Diyos sa kanyang ubasan ay maging katotohanan sa inyong mga kalagayan. Sapagkat ito ang higit na makapagbibigay kasiyahan at sikhay sa inyong mga espiritu. At ito din ang magpapanumbalik sa bahaging banal sa inyong mga kalagayan na siyang karapat-dapat sa isang binigyan ng pagkakataon at pinagkatiwalaan ng dakilang Ama na gumawa ng kanyang ebanghelyo. Kaya't aking mga iniibig na mga kapatid, kung laging pinapaalala ng kaitaasan sa inyo na kayo'y magpakatalino sa inyong mga gampanin, ito'y tunay na kayo'y magsipagkilos ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Ama. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito at naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y mamalagi ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. At kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon
at magpakailanman. Bawat mag-aaral sa buhay na ibinigay ng dakilang Ama, tunay na ito'y pagtitiisan ayon sa kalagayan ng buhay, na ito ay ang pag-ibig ng dakilang Ama. Mga iniibig kong mga kapatid, bawat kaluluwa ay tunay nga na ang karunungan ay laging lumalawak ang kaalaman sa buhay na hinaharap. Marami pa rin pag-aaral na dumarating sapagkat bawat isa ay gumagalaw. Maraming layunin sa buhay na ito ang nagbibigay ng kasiglahan. Ngunit alin doon ang hinahanap ng dakilang Panginoon sa bawat isa? Ang kanyang aral na itinanim sa bawat puso ng mag-aaral. Hahanapin ang kaalamang yan sapagkat tunay nga na kayo'y mag-aaral ng kahitasan. Ngunit ganun pa man, sa dumarating na palagi, nasa inyong pamumuhay, ano nga ang minimithi ninyo? Kung hindi ang isang laman ay mabusog. Na tunay na kinasisiya ng bawat isa na ito ang lagi nang nasa kanyang puso at isipan, nagpapagal hanggang doon magkaroon ng kahinaan sa laman. Ngunit mga iniibig kong mga kapatid, sino ang nasiyahan sa kaloob ng dakilang Panginoon na sa inyo'y binibigay? Napag-uunawa niyo ba kung ano ang kaloob na ito? Ano nga ang nasa inyong puso't isipan? Malawak ang pag-aaral. Kaya nga, bilang isang espiritista, ano nga ang inaaral sa bawat mag-aaral? Ang mula sa kaitaasan ay pinahayag sa bawat isa nang upang nang sa ganon, magising ang bawat kamalayan sa pag-aaral. Kumilos nang mayroon pagbubunyagi ayon sa Espiritu. Nandoon gumagawa na mayroong kababaan loob para sa Panginoon. Ito ang hinahanap sa inyo. Sapagkat tunay nga, kung ang karunungan lamang ay sapat na ang nasa inyo at higit pa nga. Ngunit ang karunungan pangkaitaasan ay nalalaman ninyo sapagkat ito ay sa inyo ay laging binibigay bilang pag-aaral sa inyong mga pamumuhay. Ngunit ilan lamang o sino-sino ang gumagawa ng para sa Panginoon. Oo,
mabubuti kayo, mapagbigay sa kapwa. Ngunit alin doon ang naging karapat-dapat para sa Panginoon? Hinahanap ng dakilang Panginoon ang isang tunay na paggawa na ang pag-aalay na kung papaano sa inyo'y binubuksan palagi sa mga banal na kasulatan at kung papaano inihahayag sa inyo, marami ang tumatanggi sa laman sapagkat nalalaman niya na kung ito siya ay hindi magbigay ng panahon, tunay nga, mababawasan ang kanyang tinatanggilik. Ngunit mga iniibig kong mga kapatid, kung ang biyaya ng dakilang Panginoon, ang inyong pagyayamanin, tunay nga, na hindi kayo maghihirap kung hindi bagkos kayo ay mabubuhay ng sapat sa harapan ng dakilang Panginoon. At kayo'y mamahagi sa maraming kaluluwa na ang inyong babahagi ay mula sa dakilang Panginoon na kung papaano na ang kanyang pagbibiyaya ay tunay nga na ito ay gumigising sa bawat kamalayan. At kung ito ay kanyang matanggap, tunay nga sa kanyang pagdalo na ang bawat pagkain na iyahain sa kanyang harapan, tunay na siya'y masisiyahan. Sapagkat ito ang hinahanap ng isang kaluluwa, ang isang tunay na pagkain na mula sa kaitaasan. O mga iniibig ko mga kapatid, huwag niyong katakutan ang bahagi ng kamatayan sa laman. Kung hindi bagkos kayo ay magsumikap sa isang tunay na buhay na ipinagkaloob sa inyo, na kung papaano ang pagpasok sa isang tunay na paaralan ng dakilang Panginoon, na doon ang tunay na kayamanan na ni kailanman ito hindi mananakaw ni naman, kung hindi bagkos ito ay lalago pa at lalago ayon sa inyong pagsisikap na makapaglingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Huwag niyo angkinin ng mga bahagi na hindi para sa isa't isa. Kung hindi yan lahat ng yan ay mula sa Panginoon, na kung paano ang kanyang bahagi ay para sa lahat. Ito ang inyong abutin nang sa ganoon kayo na bilang mag-aaral ng kaitaasan ay hindi na nga maghanap pa ng anumang bagay kung hindi sa kasalukuyan na inyong paggawa ay kayo'y mayroong kapayapaan na lagi na ang kapayapaang yan ay mula sa dakilang Panginoon. O mga iniibig ko mga kapatid, mangmang ba ang mag-isip ng kinabukasan para mabalisa ang isang mag-aaral? O ang mga bagay na ang bukas ay nilalaan sa harapan ng dakilang Panginoon upang ang Panginoon ang gumawa ng bukas
para sa isang kaluluwa nang sa ganoon siya ay makapag-aral ng payapa sa harapan ng dakilang Panginoon. Ano nga ang mabuti na sa inyo ay binibigay na pag-aaral? Kayo na mayroon ng kaangkingang karunungan ay laliman pa ang pag-aaral lang sa ganon, sa pangunawa, ang bawat isa ay maging kaisa ng dakilang Panginoon na tulad na ibinigay ng dakilang Ama sa mga salita sa pamamagitan ng dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, tunay na ang bawat magsasaka ay nagpapagal. Sapagkat sa siyang buhay na kailangan maramdaman mo ang pagod. Nasa iyong pagkaramdam ay makikilala mo na may lalim na mayroong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng dapat pagpagalan. Na ito ang sa inyo'y magbibigay ng patotoo sa buhay. At ito'y magbibigay ng kasaganahan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya't bilang mag-aaral, kayo'y magpatuloy nang hindi naghahanap ng anumang bagay. Kung hindi ang lahat ng yan ay ang pagsunod sa harapan ng dakilang Panginoon upang nang sa ganon, kayo na bilang mag-aaral na nagpapatuloy ay tunay nga na kayo ay isang mag-aaral sa paaralan ng dakilang Panginoon. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam.